Good morning po and happy Sabbath. Yan, so purihin ang Panginoon at tayo po ay muli makapag-worship at makasamba sa kanyang banal na pangalan. So napakaganda po natin ng panahon, no? Hindi makulimlim o hindi maulan. So napakainit sa labas. Sana po ay ganun po din po ang ating pananampalataya, no? Mainit po tayo sa ating Panginoon. Amen po ba? Yan. So purihin po natin ang ating Panginoon. Tayo po dadako sa ating mga announcement at konti lang po ang ating announcement dahil wala po masyadong ganap, no, sa darating na isang linggo. So, ang church board po ay cancel sa linggo. So, wala po tayong church board sa mga church board member. So, sa next month na po yung church board natin, no? At ang ating AY ay nagpapatuloy po. Naway sana ay dumalo po kayo. Tama-tama, nandyan po si Sister Cha. Ayan, masayang-masayang AY pag nandyan si Sister Cha. Ayan. So, dumalo po kayo mga kapatid kung gusto nyo po mabuhayan ang inyong mga dugo. Ayan. So, mamaya po, 1:30 or 2 ang ating AY. At ganoon din po, ang ating midweek meeting po ay nagpapatuloy online. So, abang po kayo sa ating chat group para sa link ng Zoom meeting. Ayan. Okay. Same lang daw. So, ang ating Vesper po ay katatapos lang po natin sa ating Great Controversy. No? Tayo na po ay, ang book na sunod nating pag-aaralan ay ang Christ Object Lesson. So mag-uumpisa na po yan sa Friday. At ang ating unang speaker po ay si Sister Marlene. Yan. So dumalo po kayo ng ating Vesper meeting. Mag-uumpisa po to ng 7:15 ng gabi. Yan. So yan po ang ating mga announcement. At welcome po muli sa ating PUC Remnant Church. At naway mabless po tayo sa ating worship sa umagang ito. Ayan. So, ang ating mga participants po, magsisiganap po sa ating worship sa umagang ito ay pangungunahan po tayo ng ating song leader na si Sister Laverne Basinillo at ang ating pianist po ay si Sister Bambi Cortez at ang inyong presiding elder po, inyong lingkod. At ang ating scripture reading and pastoral prayer ay pagkakalob sa atin ni Sister Marlene Gonzaga. At ang ating two serving deaconesses ay sina Sister Myra at sina Sister Mimi Okdamya. At ang ating ministry in music ay pagkakalob po sa atin ni Pastor and Mrs. Pagalyunan. Yan po. At ang ating ministry in word ay pagkakalob po sa atin ng ating assistant pastor na si Pastor Pagayunan. At ang closing prayer ng speaker po natin at meditation and prayer po ng inyong lingkod. Yan po ang pagkakasunod-sunod ng ating worship sa tanghali umagang ito na naway mabless po tayo at purihin po natin ang ating Panginoon. Shall we bow our head for a word of prayer? Dear God and Heavenly Father, thank you so much, Lord, for this Sabbath day that you have given to us to worship you and to praise your name. As we sing praises to you, Lord, may your name be glorified. Just help us to focus our hearts and minds to the message that we'll be hearing today and help us to keep the Sabbath day holy. Please, Lord, forgive us for whatever sins we have committed against you and accept us just as we are. In the loving name of Jesus we pray. Amen. Our first hymn is found on hymn number 385.
Just lean upon the arms of Jesus. He'll help you along, help you along. If you will trust His love and feeling, He'll fill your heart with song. Lean on His arms, trusting in His love. Lean on His arms, all His mercies prove. Lean on His arms, looking home above. Oh, lean on the Savior's arms. Just lean upon the arms of Jesus. Help brighten the way, brighten the way. Just follow gladly where He leadeth. His gentle voice obey. Lean on His arms, trusting in His love. Lean on His arms, all His mercies prove. Lean on His arms, looking home above. Just lean on the Savior's love. Just lean upon the arms of Jesus. Oh, bring every care, bring every care. The burden that it seems so heavy, take to the Lord in prayer. Lean on His arms, trusting in His love. Lean on His arms, all His mercies prove. Lean on His arms, looking home above. Just lean on the Savior's love. Just lean upon the arms of Jesus. Then leave all to Him, leave all to Him. His heart is full of love and mercy. His eyes are never dim. Lean on His arms, trusting in His love. Lean on His arms, all His mercies prove. Lean on His arms, looking home above. Just lean on the Savior's love. Next is hymn number 381. 381. Lord, I care not for riches, neither silver or gold. I would make sure of heaven, I would enter the fold. In the book of thy kingdom, with its pages so fair, tell me Jesus, my Savior, is my name written there? Is my name written there? On a page right and
Kung may mga dala po kayong Biblia, samahan niyo po ko sa pagbasa na masusumpungan po sa Exodus 15. Ito po ay sinulat ni Moses nung sila po ay niligtas ng Diyos sa mga Ehipto at sila'y pinatawid sa Red Sea. Pamagat po nito, ang kanta ni Moses. Exodus 15. Sabi po rito, kakantahan ko si Lord dahil sa dakila niyang tagumpay. Sa dagat ay hinagis niya ang mga kaaway, pati ang mga kabayong sinasakyan. Si Lord ang defender ko, lakas sa akin, siya ang nagligtas. Siya ang Diyos ko at siya'y pupurihin. Ang Diyos ng tatay ko, siya'y kakantahan at dadakhilain. Si Lord ay isang warrior. Ang ngalan niya ay Lord. Mga kawal at kalwahi ng hari ng Egypt sa dagat ay tinapon, at ang mga piniling officers sa Red Sea ay nilamon. Malalim na dagat sila'y tinabunan, parang batong lumubog doon sa kalaliman. Nakakabilib ang power ng kanang kamay mo, Lord. Yang kanang kamay mo sa kaaway dumurog. Sa dakilang tagumpay mo, mga kalaban tinalo. Parang dayami silang nasusunog sa nagliliyab na galit mo. Hinipan mo ang dagat at tumaas ang tubig. Tulad ng isang pader, tumayo ng tuwid. At sa puso ng dagat, tumigas ang pinakamalalim. Sinabi ng kalaban, habulin ko sila at aabutan. Mga kayamanan nila'y aking hatiin at lahat ng gusto ko aking kukunin. Espada ko'y bubunutin at sila'y wawasakin. Pero isang hininga mo lang, Lord, ang mga Egyptian ay nalunod. Sa nakakasindak na tubig, parang tingga silang lumubog. O Lord, sinong Diyos yung katulad? Sino ang kagaya mong may dakilang kabanalan? Gaya mo, sino kayang gumawa ng mga himala at kakabilib na bagay? Nang iunat mo ang iyong kanang kamay, nilamon ng lupa ang mga kaaway. Sa wagas ng pag-ibig, ginaid ang tinubos mong bayan. Gamit ang lakas, nilid mo sila papunta sa lupang banal. Narinig ito ng maraming bansa at nanginig sila sa takot. Sa sindak, ang mga Palestine ay nabalot. Nagpanik ang mga leader ng Edom. Nilamon ng takot ang leader ng Moab. At ang lahat ng mga taga-Kanaan nawalan ng lakas ng loob. Ang nararamdaman nila'y sindak at takot. Ang lakas mo, O Lord, ay kanilang nakita. At sa takot, parang bato silang hindi makagalaw. Hanggang ang iyong bayan ay makadaan. Hanggang makalaya ang tinubos mong bayan. Dadalhin at papatirahin mo sila sa iyong bundok. Sa pinili mong lugar, O Lord, para maging bahay mo. Sa sanctuary na ikaw, O Lord, ang mismong nagtayo. Maghahari si Lord forever and ever. Naway, mabless po tayo sa ating binasa sa umagang ito. Please kneel. Holy, 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 holy is the Lord.
worship as thy will. Oh, by this our sweet peace afford, and deeper faith is still. Praise for thy wondrous love that still this sacred day, as I that all may understand, we all thy sovereign sway. And with a white robe thrown upon Mount Zion be, and joyful sing our Sabbath song through all eternity. Father God in heaven, Lord, we praise to you, O God, and we thank to you because of the wonderful, the Sabbath day that you have given to us, na kami po ay nandito, nagtipon-tipon upang magpuri at magsamba po sa inyo sa Espiritu at katotohanan. Pagpalain niyo po kami, Panginoon, habang kami po ay magkakasama na makinig at tatanggap na inyo pong mensahe, pagkaing spiritual sa araw ng Sabat na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Oh, worship the Lord in the beauty of holiness. Bow down before him, his glory proclaim. With gold of obedience and incense of lowliness, kneel and adore him. The Lord is his name. Now at his feet lay thy burden of carefulness. High on his heart he will bear it for thee. Comfort thy sorrows and answer thy prayerfulness. Guarding thy steps as may best for thee be. Fear not to enter his courts in the slenderness of the poor, wealth thou wouldst recognize thy. Truth in his beauty and love in his tenderness, these are the offerings to lay on his right. This though we bring them in trembling and fearfulness, he will accept for the name that is dear. Mornings of joy gives and evenings of tearfulness, trust for our trembling and hope for our fear. Para po sa ating scripture reading, ating pong buksan ng ating mga Bible sa Habakkuk chapter 2 verse 3. Ulitin ko po. Habakkuk chapter 2 verse 3. Sabi po dito, For the visions is yet for an appointed time, but at the end it will speak and it will not lie. Though it tarries, wait for it, because it will surely come, it will not tarry. Sino po sa atin dito ang may mga prayer request? Pakitaas lang po ang mga kamay. Tayo po ay lumuhod sa isang panalangin. There is a place where Jesus pleads for our salvation. Enter
Dakila naming Diyos, amang banal na nasa langit. Sa araw ng Sabat na ito, Panginoon, narito kami, ang inyong mga anak, nakaluhod sa inyong harapan. Nais namin ibalik ang papuri at pasasalamat sa inyong dakilang pangalan. Tunay po, Panginoon, na ikaw lamang po ang karapat-dapat na kilalanin namin bilang una sa aming buhay. Ikaw po ang aming tagapagligtas, ikaw po ang may-ari ng buhay. Kaya't karapat-dapat po ang lahat ng papuri at pasasalamat ang ibigay namin sa inyo. Humingi po kami ng kapatawaran, Panginoon, sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. Alam po namin na kami po ay hindi karapat-dapat na lumapit sa inyo, subalit napakabuti mo po dahil sa inyong awa sa amin, ibinuhos niyo po ang inyong dugo upang sa ganon kami po ay magkaroon ng karapatan na magmana ng buhay na walang hanggan. Patawad po, Panginoon, sa lahat ng aming mga kahinaan. Patawad po sa mga bagay na nagagawa namin na hindi po sang-ayon sa inyo pong kalooban. Patawad din po sa mga bagay na nagagawa namin na nakakaligtaan namin gawin, subalit dapat namin gawin. Tulungan po kami na patuloy kaming manghawak sa aming pananampalataya. Salamat po sa lahat ng kabutihan mo po sa amin. Tunay po na dahil sa inyong kabutihan, patuloy naming nararanasan ang buhay sa mundong ito, bagamat puno ng pasakit, puno ng mga suliranin, subalit meron kaming pag-asang pinangahawakan dahil palagi ka naming kapiling. Sa oras pong ito, Panginoon, muli po kaming lumalapit sa inyo. Ang mga kapatid na nagtaas ng kanilang mga kamay, alam mo po kung ano ang nasa kanilang mga puso at kaisipan. Alam mo po ang kanilang mga hinaing sa inyo. Kayo po ang nakakabatid ng lahat, Panginoon. Maaari po bang tugunan ng aming mga prayer requests ang ayon po sa inyo pong kalooban. Minsan po, Panginoon, mahirap para sa amin ang panalangin na let your will be done. But tulungan po kami, Panginoon, na ito po ay aming matutunang tanggapin sapagkat mas madalas po ang aming kagustuhan na nasusunod. Sa pagkakataong ito, hinihingi po namin na tunay na maranasan namin na ipaubaya sa inyo ang lahat at kayo po ang manguna sa aming buhay. Nilalapit din po namin sa inyo, Panginoon, ang aming pong mga kapatid na nakakaranas po ng karamdaman sa mga oras na ito. Ganon din po si Brother John Maalihan na kasalukuyan po ay may karamdaman. Maari po bang hipuin din po siya ng inyong mga piling, inyong kamay upang sa ganon ang kagalingan ay kanya rin pong maranasan. At sa oras pong ito, Panginoon, inilalapit ko rin po sa inyo ang aming pong tagapagsalita na inyo pong ipinadala sa amin, si Pastor Ronnie. Maari po ba, Panginoon, na tulungan mo po siya, mga mensahe na kanyang babanggitin at sasabihin sa amin ay makapagbigay ng patuloy na kalakasan at kagalingan sa amin pong espiritual na pamumuhay. Umaasa po kami, Panginoon, na sa tulong po ng banal na Espiritu, amin pong mararanasan ang tulay na blessing sa araw ng Sabat na ito. Maraming salamat po sa lahat ng kabutihan mo po sa amin. Marami pong salamat sa patuloy mo pong pagdinig sa aming dalangin. Ang lahat ng ito'y hinihiling ko po at pinasasalamatan, alang-alang po lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kudakwasha Chipatiso, a calm and soft-spoken businessman, once stopped at a gas station to inflate a tire, but another car was blocking access to the air pump. With no other option, he parked in front of it. When the driver returned and saw Kudakwasha's vehicle, he exploded in anger, shouting harsh words. Kudakwasha remained calm, greeted him with a smile, and quietly moved his car.
Still fuming, the man followed him, yelling, "How could you stay so calm? Why didn't you fight back? If you had said something, it could have gotten ugly." Kudakwashe gently replied that he was a Christian and that God had changed his heart and taught him to treat others with kindness. Deeply touched, the man began to share his own struggles. Kudakwashe promised to pray for him and encouraged him to trust God through his challenges. When we choose to put God first in everything we do, it becomes natural to put Him first in everything He gives us. As we return our tithe and promise, regular and systematic offerings, may we put our desires last and God first. Ang ating two serving deaconesses ay handa na po tayong paglingkuran. Hear the words of scriptures from the ages past. Bring ye all the tithes into the storehouse. Make a consecration that will ever last, trusting for the promised blessing. Bring ye all the tithes into the storehouse, and prove me now, saith the Lord of hosts, and I will pour you out a blessing. There shall not be room enough to receive it. Do you seek to know the Holy Spirit's power? Bring ye all the tithes into the storehouse. Live in sweet communion with Him hour by hour, while He gives the promised blessing. Bring ye all the tithes into the storehouse, and prove me now, saith the Lord of hosts, and I will pour you out a blessing. There shall not be room enough to receive it. These are all the things between you and your Lord. Bring ye all the tithes into the storehouse. Bring them on conditions promised in His word, and He'll pour you out the blessing. Bring ye all the tithes into the storehouse, and prove me now, saith the Lord of hosts, and I will pour you out a blessing. There shall not be room enough to receive it. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Oh, praise Him, hallelujah. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Oh, praise Him, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tayo manalangin. Maraming salamat po, dakila naming Diyos, na patuloy niyo po kaming tinuturuan na maging tapat sa inyong kalooban sa pamagitan po ng aming pagsusoli ng aming tithes and offering. Naway pagpalain niyo po aming Ama, ang mga nagsibigay po nito, at patuloy niyo po silang ipagkaloob ang kalusugan at pagpapala sa kanilang mga hanap buhay. At gayon din po sa mga hindi po nagkaroon ng pagkakataon na makapagbalik ng kanilang tithes and offering. Maraming salamat po, at naway ang salaping ito ay makatulong sa gawain ninyong pabalita. Maraming salamat po sa pagtugon niyo po sa aming dalangin. Ang lahat nito ay aming hiniling sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen.
Ang amin pong awitin ay Jesus Loves Me. Ito po kasi yung nagustuhan ng baby po namin. Ito pa lang po yung alam niya. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me. He who died, heaven's gate to open wide. He will wash away my sin. Let His little child come in. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus takes this heart of mine, make it pure and holy, died on the cross. You died for me. I will love and live for Thee. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, this I know. Ito po mga minamahal kong kapatid ay alam po natin ito. Na ang Panginoong Diyos ay mahal na mahal niya po tayo so much. Ganun po ang pag-ibig ng ating Panginoon. Hindi po kumukupas, hindi po nagbabago ang kanyang pagmamahal po sa atin. Sa kabila na kung minsan ay tayo po ay may mga problema, may mga pinagdaanan, ay isipin natin na yung ating Panginoon isipin po natin na yung ating Panginoon ay mahal na mahal niya po tayo at hindi po ito mawawala. Hindi po nagbabago ang kanyang pagmamahal sa atin, mga minamahal kong kapatid. Kasi ang ating Panginoon, hindi po siya nagbabago. Lahat ng kanyang mga pangako sa Biblia ay ito po ay natutupad, mga minamahal ko. So, yun po ang mensahe sa awit natin pong inawit. At ito po ay may kinalaman sa atin pong pag-aaral sa umagang ito, mga minamahal ko. So,
Alam niyo po mga kapatid, kami po ay mga pastors po natin sa atin pong konferensya ay nanggaling po sa South Korea. Dahil mayroon pong programa sa mga pastor, most especially para po ito sa paglago. Kasi ang atin pong iglesia ay hindi naman tayo stagnant po yung ating theology, kundi tayo po ay progressive. When we talk about progressive, kahit nga yung mga doctrines natin, for example, doctrines of the Sabbath, ito po ay nanggaling, di ba, sa Jewish, bago po dumating po sa Seventh-day Adventist, right? Kasi when we talk about Jewish, sila po ay talagang Sabbatarian keepers, Sabbath keepers. And then nawala yan dahil sa sa panahon ng Dark of Ages, nawala po yun, di ba po? Dahil ipinagbawalan ang lahat ng nananampalataya kay Kristo ay bawal magbasa ng Bible. Pero si Martin Luther, the father of Reformation, kung alam natin yung ating church history, siya talaga ay lumabas sa pagiging Pope dahil nakita niya po na outside of yung mga Gentiles ay talagang kasama po sa kaligtasan. Yun po mga minamahal kong kapatid. Lahat ng mga tao sa buong mundo ay gusto ng Panginoon, ninanais ng Panginoon na maligtas po ang lahat ng tao sa buong mundo. Kaya doon po kinonect niya po na yung Bible ay para po sa lahat. May pinag-aralan ka man o wala, ay para sa iyo ang salita ng ating Panginoon. At ikaw ay may karapatan na ibahagi ang iyong patutuo, ang personal nating love story sa ating Panginoon na ibahagi sa mga tao na hindi pa nakakilala sa Kanya. Direct to the point na ninanais ng Panginoon na ibahagi ang Kanyang banal na salita. Mga minamahal kong kapatid. Kaya po yung benchmarking ng CLC, ito po ay para po sa paglago ng mga pastors po na ma-expose sa iba't ibang kultura sa buong mundo. Na ito po ay, ang pinuntahan po namin ay South Korea, mga minamahal kong kapatid. Ito po, sa totoo lang po, for me, hindi ko po ina-expect ito Hindi ko po ina-expect. Since 2019, ako rin po ay nakalabas. Sa Indonesia naman po yun. Ay programa naman ng Global Mission. So supposed to be, ang South Korea, pangalawa na po yun Yun ay Global Mission. Dahil ang aming project po ay, as a church planter that time, sa Binondo ako na-assign, ay i-reach out namin yung mga Chinese people. Ipipresent natin yung gospel sa kanila. So, yun po yung i-adapt namin doon kasi ang Indonesia ay kilala sila yung kanilang ministry about sa Chinese. Nung dumating po kami doon, ay yung kanilang programa ay restaurant. Ito po yung COI, Center of Influence, mga minamahal kapatid. Sa atin naman yung COI, direct karamihan, di ba? Parang diretso na, gawin na agad simbahan. Yun po. Pero when we talk about church, is a gathering, di ba? Group of people. Kaya ang ginawa nila, ang COI nila that time, ikwento ko lang din po, na sa baba ay vegetarian products. Yun ang kanilang sa baba. Sa taas naman, sa second floor, doon po yung restaurant. Lahat ng mga products na niluto na, ay kakain ka na lang doon. Yun po mga minamahal kapatid. And then doon sa taas na yun, sa second floor, doon na po yung gatherings. Kung mag-lecture ka about sa health, kasi, di ba, yun. About sa benefits sa vegetarian na pagkain. So, ang kanilang attendees ay nire-reach out nila ay mga Chinese, yung mga na interested about sa health. Yun ang kanilang approach. Kaya direct to the point ay by the health gospel, ay doon na po nakikilala yung Adventist na faith. Yun po mga minamahal kapatid. So, ito po yung pangyayari na ito. Hindi ko po ina-expect That's a part of blessings na lang sa Panginoon na para po sa kanyang lingkod. Kasi may plano po ang Panginoon, di ba, bawat isa sa atin. And then dito po sa South Korea naman po, dito po ay 2025, di ba, 2019-2025. Ito naman po yung about sa mission po nila, mga minamahal kong kapatid. Na yung sa mission po sa South Korea, ang kanilang approach, ito po yung title ng ating pong subject sa Bible, ay binabago na lang nila. More about building character, kahit sa college po, mga minamahal kong kapatid. Yun ang kanilang And then, mahal na mahal po nila ang kabataan po. Pinipreserve po nila yung kabataan.
Dahil sa atin, kung ating i-expand yung ating mind, bakit pinipreserve ang kabataan? Dahil ang kabataan, sila po yung mga future leader ng ating pong church. Kung tayo po ay magre-retire na, tatanda na, at matulog na po, sila po yung di ba, magpapatuloy, mga minamahal kong kapatid. Dahil iba po yung lakas. Ang lakas ng kabataan. And then sa ating kapanahunan po ngayon, kailangan talaga natin pukosan yung mga kabataan kasi malakas po ang impluensya ng makamundo po mga minamahal kong kapatid. Malakas po ang impluensya ng makamundo. Kaya ang point dito na pukosan po natin ay talagang mahalin natin. Yan po, mahalin natin. Nagawa natin ng paraan na sila po ay magstay, mananatili sa loob ng atin pong simbahan. At lalong ma-equip, ma-empower ang kanilang spiritual. Kaya sa kanila po, mayroon po talaga silang sariling building. Yun po mga minamahal kong kapatid. Yun po yung QUC, Korean Union Conference. Talagang may building, children's, at saka youth, young people. Mayroon silang building. At sila po sa building na yon, nandun na po yung i-gather yung mga kabataan, yung mga convention po nila. Mga minamahal ko. Kaya yun po ay talagang iba, yun po ang kanilang yung sa mission nila sa conference sa Korean. And then in 1 year ay sulit po yung kanilang mayroon silang 2 cycles, mga minamahal kong kapatid, na talagang within 6 months ay nandun na po yung approach para na pasok na lahat yung church planting, pati nurturing, kung paano masustain po. Di ba may evangelism, church planting, patutunguhan, and then nurturing, and then the following that ay in 1 year, uulit-ulit yan. Yun ang kanilang cycles, 2 cycles na talagang 2 cycles and 5 steps na ginamit po nila. So, ito po, mga minamahal kong kapatid, na for me, sa totoo lang, I praise the Lord because hindi ko po ini-expect na I belong in that. Diba? Sa amin po, sa 2019, nakita ko po yung kabutihan ng Panginoon. Sa amin po, marami kami mga kasama na church planter, pero sa aking group, kasama po ng partner ko, nabigyan kami ng opportunity. Yung the rest naman, nabigyan sana ng opportunity, papuntang US. Pero dahil mahigpit po yung embassy, di ba po, may interview, kailangan pa ng show money, personal, ay hindi po sila nakapasa. Pero kami, with my partner, ay natuloy po kami that time. Until now, the Lord is napakabuti po. Sa akin, wala po ito sa plano ko po pero ang Panginoon ay may plano talaga. Kaya ako, sunod lang po ako, mga minamahal kong kapatid. Ang point ko dito, na tayo po ay patuloy lang po na maglingkod sa Kanya, mananampalataya sa Kanya, dahil ang Panginoon ay mayroon siyang plan, the best plan for us. Most especially sa atin, iba-iba man ang plano ng Panginoon. Pero isipin natin na ang Panginoon ay napakabuti sa atin po, mga minamahal kong kapatid. Kaya faith in the silence ay sometimes we silence. Pero ang Panginoon ay napakabuti sa atin. Siya po ay gumagawa, mayroon siyang inihanda sa atin para po sa ikalalago po natin. Ang point dito na tayo po ay patuloy naman ang palataya sa Kanya. Kung mayroon po kayong Biblia, ay samahan niyo po ako at buksan po natin sa Habakuk. Mga minamahal kong kapatid. Habakuk chapter 2 verse 3. Habakuk chapter 2 verse 3. Before we read our key text, let us pray first. Father God who is in heaven, Lord, we praise to you and we thank to you, O God, because of your grace and love. And now, kami po ay gather together here to study your words, O God, na aming gunitain, aming alamin na kayo po ang Diyos na napakabuti po sa amin sa kabila na kung mayroon po kaming mga pinagdaanan, Panginoon, ay kayo po ay nandyan, minamahal niyo po kami. Maraming salamat po, dakilang Ama, sa inyo pong pagsagot sa aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Sabi dito sa Habakuk chapter 2 verse 3. Yan po, i-point natin. Yan, kasulat po. Yan. Sabi po dito, for still the vision awaits its appointed time. It hastens to the end. It will not lie. It seems slow, wait for it. It will surely come. It will not delay. Ito po ay isang vision po ni Habakuk. Mga minamahal kong kapatid.
na ito po ay may kinalaman sa ikalawang pagparito ng ating Panginoon. Kung saan, di ba sa panahon na na-conquered po yung bayan ng Israel, talagang sila po ay na-discourage na po sila. Na-discourage sila. Sana ba yung Diyos? Bakit ito pinahintulutan po sa amin? Bakit ito pinahintulutan na mangyari sa bayan ng Israel? So, sa ating personal, sometimes we experience also discouragement, di ba? Sa kanila naman ay na-discourage dahil sila po ay sinakop ng Babylon. Sa atin naman, hindi naman tayo sinakop pero nadi-discourage tayo because of mga sakit, di ba? Minsan may ganun. Na iniwan ng mahal sa buhay, nagkaroon ng break-up sa mga dalaga or binata, or anumang mga challenges, na mga paghihirap. That's a part minsan ng ng challenges na saan maka-question natin, may Diyos ba talaga? Bakit ito nangyari, di ba po? Kaya ito, ang kanila naman dito, vision ni Habakuk ay tungkol po sa bayan ng Israel. Yung piniling bayan ng Israel ay sila po ay na sakop ng Babylon, mga minamahal kong kapatid. So dito, at itong talata na ito ay may kinalaman po sa ikalawang pagparito rin po ng ating Panginoon. For it's still the vision awaits its appointed time. It hasn't to an end. It will not lie. If it seems slow, wait for it, and it will surely come, and it will not delay. My dear brothers and sisters. Dito po sa talata na ito ay meron po tayong 3 lamang po na lesson. Dito. Yung una po ay God's timing is not our timing. At yan rin po may may kinalaman rin po na ang sarili nating kagustuhan ay iba ang kagustuhan ng ating Panginoon. Sa atin kasi minsan ito yung gusto natin eh. Parang pinipilit natin na Lord, ito ang gusto ko, ito ang gawin mo. Di ba po? Ganun din po sa ating panalangin. Lord, gusto ko yung umaman. Di ba po? Pero iba ang plano ng Panginoon. Pero isipin natin na lahat ng mga prayer po natin ay sinasagot ng Panginoon. Amen? Lord, ito yung gusto ko. Kaya isipin natin na God's timing is not our timing. Diyan pumapasok yung the fruit of the Holy Spirit. Patience. Yung matuto tayong mag-antay. And then, diyan pumapasok rin po na pinapalago po tayo ng ating Panginoon sa ating pananampalataya. Ibigay niya po ito para sa iyo kapag ikaw ay handang-handa na. Ready ka na. At ibigay niya ito para sa iyo dahil nakita niya na ikaw ay mapagkatiwalaan sa maliit na bagay. How much more sa malaki? Di ba po? Yan. Ito po mga minamahal kong kapatid na for still the vision awaits its appointed time. Nawala ang signal. Yun, no signal. Ating higpitan po. Ayan po, mga minamahal kong kapatid. Okay, ulitin natin. Kailangan i-restart. Ayan. Still
Kaya dito po mga minamahal kong kapatid ay napakalaga po dito na ating panghawakan yung perfect time ng Panginoon sa atin. Kasi ang isipin natin na God's timing is not our timing. Yan po. Iba ang time ng Panginoon para po sa atin. Na dito, Habakkuk is struggling. Babylon is rising. And God's people seems forsaken, but Habakkuk cries out in prostration. Kung titingnan po dito sa chapter 1. But in chapter 2, God replies. Sumagot yung ating Panginoon. Sa chapter 2, God replies, not with an immediate, but fixed, but with a promise. Mga minamahal kong kapatid. Because God has a wonderful promise. Mayroon pong pangako ang ating Panginoon That time sa panahon. Di ba? Kaya masasabi natin na ang pangako, this I know. Jesus loves me, this I know. Alam na po natin yan Pero wag po tayo magpadala-dala sa mga pagsubok man, di ba po? Bagyo man na dumating sa ating buhay, wag po tayo magpapadala doon dahil mas makapangyarihan ang ating Panginoon compare po doon sa mga bagyo sa ating buhay. Kaya dito ay nagpaalala ang ating Panginoon, nag-reply siya kay Habakkuk na hindi man immediate but fixed with the promise na isipin mo ang pangako ng ating Panginoon. Yan po, mga minamahal kong kapatid. So, there is an appointed time. Mayroon pong appointed time. Mayroon pong perfect time. Magtiwala lang po tayo sa God's timing, sa timing ng ating Panginoon. God's purpose are never rushed or delayed. They're always right on time. There is always right on time. Mga minamahal kong kapatid. Kaya po, huwag po tayo magmadali. Yan po, mga minamahal kong kapatid. Ang pagpapagaling ay on the process. For example, di ba, kung may mga cancer, di ba po? Hindi naman agad-agad yung di ba, na gumaling. Pero, huwag po tayong mapagod na manalangin sa ating Panginoon. Isipin natin na ang Panginoong Diyos nandyan. Mayroon siyang right time and perfect time na makamit natin ang perfect na kagalingan na nanggaling po sa Kanya. When God seems silent, ating alalahanin na always nandyan po yung ating Panginoon. He never late. He is never in hurry, but faith trusts His timings even when it does not match in our expectation. Mga minamahal kong kapatid. Kaya, God's timing is not our timing. Always trust. Magtiwala lang po tayo sa ating Panginoon. Kasi, katulad po niyan, di ba? Ito po yung process bago po natin makita ang napakagandang butterfly. Yun po mga minamahal kong kapatid. Nagsimula siya sa sa uod. Tapos niyan. Until na in a perfect time nakita natin ang kabutihan. Ganyan din po sa atin, di ba? Mas maganda ang butterfly compare sa uod Kasi parang iba nakita, napakapangit naman yan, uod. Pipisain na lang natin. Pero kung ating pabayaan po yan, later on, makita natin yung kagandahan ng isang butterfly. Kaya God's timing is not our timing. Gayon din po. Minsan kapag nagtanim po tayo ng di ba sa halaman na may butil, minsan di natin in-expect mabubuhay kaya to. Baka hindi. Kasi ililibing natin sa lupa, di ba? Kaya tayo ay napakalaga na ibigay natin sa Panginoon. Ang sa atin lang ay mananatili tayong mananampalataya sa Kanya. Yan po. Nung nilibing natin, ay talagang later on, di natin i-expect kung gaano ba kalalim yung paglibing natin ng butil, di ba po? Kung sobrang lalim talaga, matagal po yun. Pero kapag medyo mababaw lang, at least nalibing sa lupa, ay talagang lalabas po yung yung halaman, mga minamahal kong kapatid. So, ganyan po. God's timing is not our timing. Ang napakalaga na maniwala tayo, manampalataya po tayo at ibigay natin ang perfect time sa Panginoon. Yan. Number 2, faith waits even when it's hard.
According sa verse natin pong na pag-aralan, binasa, if it seems slow, wait for it, mga minamahal kong kapatid. Kung matagal, kung mahirap, ay dapat matuto tayong mag-antay sa oras ng ating Panginoon. So biblical faith is not a passive. It's an active trust. Waiting is not doing nothing. Di ba po? Waiting is not doing nothing. It's leaning forward with expectation sa ating Panginoon. Even when we don't hear a thing, mga minamahal kong kapatid. So in silence, God teaches us to depend on Him, not on outcomes or feelings. Yun po mga minamahal kong kapatid. So, napakalaga na tayo po ay magtiwala lamang sa ating Panginoon. Dahil isipin natin na mayroon pong napakagandang plano po ang ating Panginoon para po sa atin. Always siya the best. Always napakabuti ang ninanais niyang ibigay sa atin, mga minamahal kong kapatid. Ang sa atin lang po ay matuto tayong mag-antay. Na sa pag-antay na yon ay we still stay sa side ng ating Panginoon dahil ninanais ng Panginoon na tayo po ay lumago. Kaya nandyan po pumapasok yung patience. Di ba sa pagsunod naman sa yapak ng ating Panginoon, hindi naman madali po, di ba po? Hindi po madali na pumasok sa makipot na daan. Madali po sa maluwag, di ba? Kasi malapad po siya mga minamahal kong kapatid. Pero yung malapad na yun minsan, dahil malapad, wala pong bawal, wala pong restriction. Magawa mo lahat-lahat, di ba po? Dahil wala na po doon wala na pong pinagbawal, wala na pong 10 commandments, di ba po? Kaya po malapad, di ba, malaya ka, ay madali po doon. Pero sa makipot na daan, sa pagsunod sa yapak ng ating Panginoon, ay nandun po yung 10 commandments. Bawal ko kumain ng ganito. Di ba po? Kaya nga, marami pong batas, di ba? So, mahirap po talaga mga minamahal kong kapatid. It's hard. Mahirap po, it's hard. Pero sa hard na yon ay isipin natin na we save. Ligtas po tayo dahil yun po yung daan ng ating Panginoon. Yun po yung kanyang pinili na daan. Yun po yung dinanais niya po para po sa atin na sumunod sa kanyang yapak. Yun po ay makipot, masikip na daan. Na yun po ay tungo doon sa buhay na walang hanggan, doon sa langit na bayan, mga minamahal kong kapatid. So it's hard na yun, ay doon po ay talaga mai-apply na natin ang lahat ng ating mga natutunan sa Kanya. Yung Kanyang mga pangako na tinanggap po natin ay doon natin magagamit sa pagsunod sa yapak ng ating Panginoon. Na doon ay sa dulo na yon ay talagang tagumpay, mga minamahal kong kapatid. Successful at tayo po ay makakasama doon sa langit na bayan. So, in silence, God teaches us to depend on Him, not on our feelings. Mga minamahal kong kapatid. Isipin natin, always present ang ating Panginoon. And ang third po, silence does not mean God has forgotten. Ano po yung una? Faith in silence, God's timing, it's not our timing. And then yung pangalawa po mga minamahal kong kapatid, faith waits even when it's hard time. And then the third, dito po silence does not mean God has forgotten. Always present ang ating Panginoon. At yan ang kanyang pangako. It will surely come. Darating yung ating Panginoon. It will not delay. Dahil yun ang ating pinapangawakan, di ba? Kaya nga po tayo naging Seventh-day Adventist dahil ating inihintay ng ating Panginoon ay darating muli. Di ba po? Sa kabila ng paghihirap, mga problema, ay mayroon itong katapusan. At kung tayo po ay mananatili, matatag, mananampalataya sa ating Panginoon, ay surely sa pagdating ng ating Panginoon, ay tayo po ay bibigyan niya po ng reward or award
na tayo po ay makakasama doon sa langit na bayan at magmana ng buhay na walang hanggan. Dahil doon sa langit na bayan ay wala na pong mga circumstances or mga problema na ating pinagdahanan. Apo. So silence does not mean God has forgotten. It will surely come. It will not delay. Mayroon po ditong illustration lang po. Diba? Isipin natin kung tayo po ay tanghali ngayon, tumingin po tayo sa langit. Mayroon ba tayong nakikitang star? Wala po, diba? Pero alam natin na mayroon pong star. Nandyan pa rin yung star, diba po? Kaya sa ating pong panahon ngayon, diba? Hindi po natin nakikita ng face-to-face ang ating Panginoon. Kapag tayo po ay nagpipray, hindi po natin nakikita, right? Pero napipil natin by the work of the Holy Spirit na always God in our side. Gayon din po na ang ating Panginoon. Hindi man natin siya nakikita mukaan, face-to-face, ay nandyan po siya. Jesus loves me, this I know. I know, this I know. Nandyan po yung ating Panginoon. Always present po siya. Hindi niya po tayo kinakalimutan. Hindi niya po tayo pinapabayaan dahil mahal po tayo ng ating Panginoon. Po. God's promises are like stars. Yan po, stars. You may not see them in the daytime, but they are still there. Mga minamahal kong kapatid. So, faith is not believing in what you can see, but what God has spoken. Sa kanyang pangako, sa banal na salita. So, even when the world around you contradicts the promise, faith says it will surely come. Darating talaga yung ating Panginoon. Mga minamahal kong kapatid. Dahil yan ang kanyang binitawang salita, I will come. Ako po ay pumunta doon sa langit na bayan. Iwanan ko muna kayo saglit. Pero mayroon siyang pinadala na makakasama po natin. Yun po ang Holy Spirit na patuloy na nag-inspire po sa atin, sa ating pananampalataya, sa kabila na hindi po natin nakikita. Siya ng face-to-face, hindi natin siya nakakasama, di ba po? Hindi natin namumukaan. Pero by the work of the Holy Spirit na nag-i-inspire po sa atin, nag-i-equip, nag-i-encourage, nag-i-empower, ay yun po ay nag-i-inspire sa atin na mananatili po tayo sa Kanya, mga minamahal kong kapatid. And that, because of our faith, ay tayo po ay nagstay sa Kanya na surely darating po yung ating Panginoon. Katulad po nung panahon na bago po na ipako yung ating Panginoong Yesus. Jesus at the cross for 3 days, it looks like God was silent. Di ba po? In 3 days. Ang Panginoon ay talagang Jesus Christ, the Son of God. Di ba siya po ay naghirap? Pinahirapan siya. Ang ginawa ng tao ay talagang kinukutya-kutya until na siya po ay napako sa krus. Until na siya po ay namatay. So, katulad po yan na nasaan po yung God the Father, di ba? Faith is silence. Pero nakita natin na ang Panginoon ay always present po doon. Because His plan, ito po yung kanyang mission, ipinagkatiwala sa kanyang anak to reach out the world para po maligtas lamang ang buong sanlibutan. Kaya, isipin natin na ang Panginoong Diyos always present. Faith in the silence. So, my dear brothers and sisters, in conclusion po sa ating pag-aaral, God is working in the waiting. Dahil tayo po ay naghihintay sa ikalawang pagparito ng ating Panginoon. Isipin natin, sa ups and downs na ating personal na encounter, always God present. Hindi na po tayo kinalimutan. God is working in the waiting. Silence is not the end of the story. The vision will come. Trust Him. Na ito po yung vision ni Habakuk. Na surely darating po yung ating Panginoon. Ang sa atin lang, we trust. Magtiwala po tayo sa Kanya. Because God, ito po yung Kanyang pangako, siya po ay darating muli, mga minamahal kong kapatid. Kaya po tayo po ay mananatili na magtiwala sa ating Panginoon if it looks like na minsan, na-feel natin God is silent, pero God always there. Always present po siya.
hindi niya po tayo pinapabayaan. And God always guide us habang tayo po ay naghihintay sa ikalawang pagparito ng ating Panginoon. God bless and happy Sabbath sa ating lahat. For our hymn of consecration, let's sing Faith of Our Fathers, hymn number 185. 185. Shall we all rise? Faith of our fathers, living still, in spite of dungeon, fire, and sword. Oh, how our hearts beat high with joy whenever we hear that glorious word. Faith of our fathers, holy faith, we will be true to thee till death. Our fathers chained in prisons dark, were still in heart and conscience free. Oh, it would be their children's fate if they like them could die for thee. Faith of our fathers, holy faith, we will be true to thee till death. Faith of our fathers, we will love both friend and foe in all our strife, and praise thee too as love knows how, by kindly words and virtuous life. Faith of our fathers, holy faith, we will be true to thee till death. Father God in heaven, Lord, we praise to you and we thank to you, O God, dahil sa inyo pong wonderful message na inyo pong ibinahagi po sa amin. Lord, na kayo po ay always present in our lives, O God, habang kami po ay naglilingkod, naghihintay sa inyo pong ikalawang pagparito. Kaya Panginoong Diyos, sa amin pong paghiwalay, may the love of the Father and your grace of your Son, Jesus Christ, and the empowerment of the Holy Spirit be with us all. In Jesus' name we pray. Amen.
the end, our fast fulfilling. Soon Jesus will return. He will bring to an end all sin and will take his children home. Are you gladly telling others Jesus loves, Jesus saves? Are you living by God's word and